Kabanata 6771. It's alright, Ivan. Don't get mad. If you get angry because of something like this, then you've lost, sabi ni Harvey habang umiiling. Pinigilan niya si Ivan na malapit ng sumabog. Ang mga tao mula sa Grand City ay may paraan ng paggawa ng mga bagay dahil sa kung paano sila naniniwala na sila ay mas mahusay kaysa sa iba. Ang hindi pagsunod sa kanilang mga batas ay masisira ang kanilang reputasyon, kaya't sasama ako sa kanila, sabi ni Harvey habang pinikit niya ang kanyang mga mata. Alam na alam niyang may pakana ito laban sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pagkamatay ni Durandal, dahil din sa nasaktan niya si Dan. Noong araw na naging kinatawan si Harvey, may nagplano na laban sa kanya. Para sa kapakanan ng lahat, nagpa siya si Harvey na kumilos. Bagamat hindi siya natatakot sa Grand City, hindi ito nangangahulugan na ang iba ay hindi rin natatakot sa Grand City. Huwag kang padalos-dalos, sabi ni Ivan, na nanginginig. Saglit na tinapik ni Harvey ang kanyang kamay at pagkatapos ay tumingin sa malamig na ekspresyon ni Blade na may labis na interes. Masasabi ko na hindi ka isang taong nagsisinungaling at mayroon kang sariling mga prinsipyo, mahinahon niyang sabi. Kaya naniniwala ako sa iyo. Pero may tanong ako, patay na ba talaga si Durandal? Hindi pa rin makapaniwala si Harvey. Isa si Durandal sa 3 Young Masters ng Parkerville. Isasakripisyo ba ni Dan ang kanyang pinsan para lang atakihin siya? Nang marinig ni Blade ang tanong ni Harvey, sumimangot siya, wala akong dahilan para magsinungaling sa iyo. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Harvey ang isang larawan mula sa kanyang telepono. Si Durandal ay nakahiga sa ICU, at ang kanyang ECG ay nagpapakita sa kanya ng flatline. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata bago bumantong hininga. Si Dan ba ang nag-utos sa iyo na hanapin ako? Malamig na sabi ni Blade, ang may Tiger Badge lang ng Grand City's Enforcement Division ang makakapag-utos sa akin. Kahit personal na nandito ang Division Head, hindi niya ako maaring utusan kung wala ang Tiger Badge. At ang Tiger Badge ay nangangahulugan na ang lahat ng 7 pamilya ay may parehong isip. Pagkatapos ay idinagdag ni Blade, syempre, sa nakaraan, ang Tiger Badge ay kumakatawan sa kalooban ng pinuno. Sa kasamaang palad, ang Grand City ay wala pang pinuno. Walang pakialam si Harvey sa doublespeak ni Blade. Sa halip, nagtanong siya. Dahil bukas ka dito na hinahanap ako, ibig sabihin may ebidensya ka. Oo, ginagawa namin. At sapat na yun para patunayan na ikaw ang mamamatay tao. Malamig na sabi ni Blade. Grand City has always been a city that aims to convince others through reason. That is why we've always been better than everyone else. Not to mention, you have a unique identity. If we came to arrest you without any proper evidence, it is a humiliation to you and us. So, I hope you can cooperate with us. Napangiti si Harvey. I'm very well aware of that, but I didn't kill anyone. Alam ko rin na dapat nakita mo ang ebidensya bago mo kunin ang trabahong ito at kumilos. Kaya naman sasama ako sa iyo. Gayunpaman, mayroon akong isang kahilingan. Bago ang katotohanan ay ilantad, walang sinuman ang maaaring hawakan ang sinuman sa aking mga tauhan. Kung hahawakan mo ang kahit isang security guard mula sa Sky Corporation, ako mismo ang hahabol ng lahat ng miyembro ng iyong pamilya. Don't worry. We never harm those who are innocent, malamig na sabi ni Blade. Makalipas ang kalahating oras, sumakay si Harvey sa likurang upuan ng isang Range Rover pagkatapos niyang mag-empake ng ilang set ng damit. Sa panahong ito, hindi lamang niya kinailangan na aliwin si Ivan na huwag gumawa ng isang bagay na padalos-dalos, ngunit kailangan din niyang ayusin ang ibang bagay. Nagkaroon pa siya ng oras na mag-order ng pasta sa pamamagitan ng paghahatid. Bagamat hindi pa niya alam kung ano ang inihanda ng Grand City para sa kanya, alam niyang dapat siyang maghanda. Kailangan niyang ibigay ito sa lahat ng oras na ito. Ang Grand City ay hindi isang kalaban na maaari niyang balewalain. Noong nasa Range Rover na siya, kinuha ni Harvey ang pinakamagandang upuan na dating kay Blade. Umayos pa siya ng upo para makatulog siya sandali.
Kinaumagahan, nagising si Harvey at uminom ng isang subo ng carbonated na tubig. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid niya mula sa bintana ng sasakyan. Ang sasakyan ay nagmamaneho na sa isang sinaunang kagubatan. Ngunit dahil napakahusay ng performance ng sasakyan, pakiramdam niya ay nagmamaneho siya sa patag na lupa. Matapos tingnan ay tumingin si Harvey kay Blade sa tabi niya. Namumula ang mga mata ni Blade dahil hindi siya nakatulog buong gabi. "Any breakfast?" tanong ni Harvey. Naningkit ang mga mata ni Blade, at nabasag ang katahimikan sa kanyang mukha. Gayunpaman, binigyan pa rin niya ng bond si Harvey. Natapos ni Harvey ang tinapay sa ilang kagat bago iniunat ang kanyang likod. "Malapit na ba tayo? Kung hindi pa, maaari kang huminto sandali at hayaan ang lahat na makapagpahinga." Umiling si Blade. Gayunpaman, may bakas ng curiosity sa mukha niya. "Mr. Harvey, kapag may tao sa kotse ng Enforcement Division, kahit na hindi sila nanginginig sa takot, magiging full alert sila. Hindi ka lamang makakatulog, ngunit gumagawa ka rin ng napakaraming kahilingan. Hindi ka ba nag-aalala na makakahanap kami ng pagkakataong patayin ka sa paglalakbay?" Napangiti si Harvey. "Lahat kayong mga taga Grand City ay naniniwala na mas mahusay kayo kaysa sa iba. Kahit na may binabalak kayo, gugustuhin ninyong gawin itong maganda sa ibabaw. Kaya naman kahit na gusto ninyo akong itayo at patayin, itatabi ninyo ito para sa ibang pagkakataon. Sisiguraduhin ninyong nasa teritoryo ninyo ako, na pinapatakbo ng Kangaroo Court, at basahin ang hatol bago ako bigyan ng death penalty. Pero bago iyon, hindi mo ako papatayin. Kung may gustong pumatay sa akin, gagawin mo ang lahat para protektahan ako. Tama ba ako?" Muling namula ang mukha ni Blade. Mabagal niyang sinabi, "Pagdating sa Enforcement Division, we aim to do things with a clean conscience. Wala na kaming mahihiling pa." Talaga, tiningnan ng maayos ni Harvey si Blade this time. "Napakahusay mong subordinate. Isang napakakapakipakinabang na sandata. Ang isang tulad mo ay hindi magtatanong sa mga utos ng iyong mga nakatataas at basta na lang gawin ang sinasabi sa kanila. Bagamat hindi ka magkakamali sa panahon ng iyong karera, maraming pagkakataon na mas madaling maging isang robot na ginagawa lang ang sinasabi sa halip na maging isang berdogo na may damdamin. Normally, it'll be fine when you simply do as you're told. But Great City is thoroughly corrupted. Are you worried that you'll hurt someone innocent? Halimbawa, kinuha mo ako nang wala akong ginawa. Wala ka bang tanong? Alam mo ang identity ko, ibig sabihin nabasa mo na ang impormasyon ko. Kahit na alam mong sila lang ang pagkakakilanlan ko sa ibabaw, malalaman mo rin na hindi ako ang papatay kay Durandal dahil sa kung paano ako gumagawa ng mga bagay. Gayunpaman, inaalis mo pa rin ako. Wala ka man lang tanong." Bahagyang natigilan si Blade nang marinig yun at huminga ng malalim na para bang may pinipigilan siyang nararamdaman. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi, "Ang Grand City ay tinatawag ding Grand City na hindi nabibilang sa mundo. Ang mga mula sa Grand City ay tinawag na maraming pangalan. Wizards, alchemists, immortals. Sa isang lugar na tulad namin, mayroon kaming mga alituntunin at batas na nagmula sa mga nakalipas na panahon. Pagkatapos ng mahabang panahon, naiintindihan ng mga tao mula sa aming lungsod sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa mga patakaran at batas na ito ay mapoprotektahan namin ang Grand City." Napangiti si Harvey. "So, sa iyo? Kahit alam mong mali ang utos na ipapatupad mo, gagawin mo pa rin kahit magkano ang gastos, di ba? Madali para sa isang tao na magkamali," sabi ni Blade. "Mas madali para sa isang tao na magkamali kapag ang isa ay nag-isip-isip. Ito ay isang utos na ginawa batay sa mga patakaran at regulasyon. Ang mga pagkakataon na ito ay isang pagkakamali ay napakababa. Kahit na may iniisip ako, mas gugustuhin kong gawin ang utos sa akin ng Grand City. Kung ikaw ang kinatawa ng Martial Arts Alliance, ang chairman ng commercial group, ang young master ng Lungmen, ang Prince of Southlight. Alam ko ang lahat tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Alam ko rin na lahat ng ginawa mo noon ay para sa kapakanan ng bansa at ng mga tao.
Ginawa mo ang lahat ng ginawa mo para sa bansa nang talunin mo ang lahat ng dayuhan. Naniniwala ako na ang isang tulad mo ay nag-ambag ng higit pa kaysa sa iyo. Sa lahat ng mga individual, tanging ang maalamat na punong instructor lamang ang maaaring higittan ka sa mga tuntunin ng mga merito. At sa nag-iisang iyon ay lubos akong humanga. Ngumiti si Harvey at tumingin kay Blade. Para kang walang masyadong emosyon, pero mas matamis pa kaysa sa pinakamatamis na pulot ang mga salitang banibitawan mo. Sabi mo marami na akong naiambag, pero hindi ka pa rin naging hadlang sa pagdududa na mamamatay tao ako at gusto mo akong hulihin. Hindi mo ba alam kung may mangyari sa akin, hindi lang ang buong bansa ang maaapektuhan nito, kundi pati ang Grand City. May halo-halong emosyon sa mukha ni Blade. Dahan-dahan niyang sinabi, ang ating bansa ay hindi makakapag-produce ng isang tulad mo kahit sa loob ng isang dekada. Kung may nangyari talaga sa iyo, it will really affect our country negatively. And as you said, even Grand City would be affected. Kaya nga hindi ka namin pinilit habang hinuhuli ka namin. Kung bakit wala akong ginawa nung tinatakot mo ako. Nangako ako sa iyo na bago ka sumama, walang masasaktan dahil sa iyo. Kahit na may gustong pumatay sa iyo, at kung tayo ay itulak sa isang sulok, ako ay mamamatay bago ka. Ganito ang respeto namin sa iyo, Mr. Harvey. Napakabagsik ng mukha ni Blade nang sabihin niya iyon. Halata namang sincere siya. Napabuntong hininga si Harvey. You know very well I'm the murderer. Durandal's death has nothing to do with me at all. You even know what you're doing is wrong. Even then, will you do as you're ordered? Just because following rules and regulations is more correct than your speculation. Tumango si Blade. Tama iyan. Napangisi si Harvey. Kung gayon naisip mo na ba na ang iyong mga tinatawag na desisyon na ginagabayan ng mga patakaran at batas ay nagmumula rin sa personal na haka-haka ng isang tao? Natigilan si Blade, at puno ng gulat ang ekspresyon niya. Nabalot ng ganap na katahimikan ang kapaligiran sa loob ng sasakyan. Iniangat ni Blade ang ulo at binuksan ang sunroof, na pinayagan ang sariwang hangin na pumasok sa sasakyan. Nilanghap niya ang sariwang hangin, ngunit walang makapagsasabi ng kanyang iniisip. Napangiti si Harvey habang nakapikit ulit at nagpahinga. Para sa kanya, ang destinasyon para sa paglalakbay na ito ay walang kahulugan. Napakabilis, na tumatakbo ang sasakyan hanggang gabi. Sa paglalakbay na ito, 3 beses na huminto ang sasakyan. Palagi silang nagpapahinga, kumakain, at nagpapahinga sa banyo sa isang pansamantalang supply base na naitatag na noon pa man. Nanatiling tahimik si Blade at walang sinabi. Para kay Harvey, ito ay buhay gaya ng dati para sa kanya. Kakain siya kung kailan dapat at matutulog kapag may oras siya. Ito ay para mapanatili ng lahat ang kanilang enerhiya. Naligo pa si Harvey sa isa sa mga supply base at naglaban ng kanyang mga damit. Kakaiba ang tingin sa kanya ng mga miyembro ng Enforcement Division na nagbabantay sa kanya. Halatang unang beses nilang makatagpo ang isang kriminal na katulad niya. Sa wakas, noong hating gabi na naman, umalis ang sasakyan sa sinaunang kagubatan at pumasok sa isang rehiyon na may anyong karst. Kakaiba ang mga pormasyon ng bato ang nasa paligid nila, halatang ito ay isang bagay na mabubuo lamang pagkatapos ng millennial ng mga pagbabago. Ito ay isang lihim na lugar ng tanawin na hindi pa nabuksan sa publiko. Bagamat walang mga kalsada, paminsan-minsan ay nakakakita sila ng mga siga ng apoy, tulad ng isang uri ng marker. Tanging tunog ng hangin at buhangin lang ang naririnig sa himpapawid, na tila pinagmumultuhan ang lugar na ito. Maya-maya ay nagising si Harvey. Kinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa topography sa paligid niya, at napagtanto na narating na niya ang Northern Land. Napakabilis, huminto ang sasakyan sa harap ng isang piraso ng napakalaking bato na tila isang higanteng gate. Ang lugar na ito ay halos kasing laki ng isang dosenang football field na nakahilera. Ang pagbuo ng bato ay nasa gitna, na may ilang mga pinto na inukit sa mga bato. Napakaraming mga watchtower ang itinayo sa paligid nito, lahat ay itinayo ayon sa natural na mga pormasyon ng bato dito. Ang mga hindi tumingin ng malapitan ay hindi makikita kung ano ang narito.
Masasabi ni Harvey na maliban sa mga kalsada para sa mga sasakyan, ang lugar na ito ay napapalibutan ng mga bitag. Dahil mahusay silang nakatago, walang makakahanap sa kanila ng sinasadya. Sa madaling salita, ito ay isang napaka-defensive na lokasyon. Kailangang may magpadala ng 10 beses ng dami ng mga sundalo para sakupin ang lugar na ito. Siyempre, hindi kasama dito ang sword camp na personal na pinamunuan ni Harvey. Mula sa kanyang pagtatansya, ang lugar na ito ay madaling masira ng 30 hanggang 50 lalaki. At muli, ang sword camp ay hindi maikukumpara sa iba pang squad. Bawat sundalo doon ay isang hari ng sandata. Kapag ang bilang ng mga hari ng sandata ay nagsama-sama, maaari pa nilang sirain ang isang maliit na bansa. Sa madaling salita, ang paggamit sa kanila upang ibagsak ang isang base ay medyo marangal na para sa kanila. Mr. Harvey, nandito na tayo. Sa wakas ay nagsalita si Blade, at pagkatapos ay personal na binuksan ang pinto para kay Harvey. Kalmadong bumaba ng sasakyan si Harvey at tumingin sa paligid. Ito ay isang magandang lugar, ngunit hindi dito ang Grand City, tama ba? Curious niyang sabi, ito ay dapat ang bilangguan ng Grand City. Kahit sino sa mga kriminal ng Grand City o mga gustong patayin ng Grand City ay ililibing dito ang kanilang mga buto, tama ba? Kabanata 6775. Kumunat ang noo ni Blade at walang sinabi nang marinig ang panunukso ni Harvey. Sa di kalayuan ay narinig ang tunog ng mga spotlight na nakabukas. Ang mga higanteng spotlight ay agad na tumutok sa kanilang lokasyon mula sa kanilang paligid, na lumiliwanag sa lugar na kasing liwanag ng araw. Ang Enforcer Division na kakababa pa lang ng sasakyan ay naningkit ang mga mata, na sinusubukang mag-adjust sa liwanag. Matalino ka, at mabait ka rin. Sa oras na ito, ang isa sa mga pinto sa higanteng tarangkahan ng bato mula sa hindi kalayuan ay bumukas, at 12 ng mga figure ang lumitaw. Ang nangunguna sa kanila ay isang babaeng nakasuot ng tradisyonal na damit, isang pamaypay pa sa kanyang kamay. Mukha siyang seductress. Ang kanyang mga mata ay puno ng alindog, at kahit isang sulyap lamang mula sa kanya ay medyo mapang-akit. Lahat ng mga lalaki at babae sa likod niya ay nakasuot ng uniforme, na may mabagsik na ekspresyon. Sa kasamaang palad, ang mga matalinong tao ay karaniwang hindi nagtatagal dito, patuloy na nakangiti ang babae. Nagkibit balikat si Harvey, hindi pa kita natatanong kung ano ang lugar na ito. Napangiti tuloy ang babae, medyo sikat ang lugar namin noong Braid Dynasty. I'm pretty sure narinig mo na rin ang tungkol dito. The Forbidden Wasteland. Wow! The Forbidden Wasteland. Ang gandang lugar, sabi ni Harvey habang pumapalakpak. Narinig ko na lahat ng napunta dito ay hindi na makikita. Bilang ang taong namamahala sa Forbidden Wasteland, iniisip ko kung ano ang pangalan mo. Don't tell me it's like Hila or something. Ang pangalan ko ay Lani Bennett, ang namamahala sa Forbidden Wasteland, sabi ng babae. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng iba kung pagkakakilanlan. Ang kailangan mo lang malaman ay ako ang taong kayang kontrolin ang iyong kapalaran. Lumapit si Lani kay Harvey at ginamit ang kanang kamay niya para iangat ang baba niya. Mukhang gwapo ka, napakakinis din ng balat mo. Mukha ka talagang magandang batang lalaki. Sa kasamaang palad, wala akong gaanong magandang impresyon sa mga magagandang lalaki na katulad mo. Hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Now that you're here, everything will follow my rules, understand? Oh, tama, may kailangan akong sabihin sa iyo. Tungkol sa kay Durandal, hindi lamang ito nauugnay sa iyo, ngunit nauugnay din ito kay Mandy Zimmer. Ang Grand City ay nagpadala na ng liham sa jeans ng Mordo. Naniniwala akong ipapadala nila ang pinuno ng isang ika-9 na sangay dito sa lalong madaling panahon. Pagkasabi ni Lani ng mga katagang iyon ay panlalamig at pangungutya lang ang nasa mukha niya, na para bang isang ngiti mula sa kanya ay sapat na para kiligin ang iba. Gayunpaman, hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Lani Bennett, nice name. I'll remember you. Napangisi si Lani. Bakit mo sinusubukang tandaan ang pangalan ko? Love at first sight. Hindi naman.
Wala kang kagandahan para i-back up ito. Baka isipin mong ngumiti ka ng maganda at napaka-charming mo, pero mukha kang kabilang sa mga lansangan. Habang pinananatili ni Harvey ang isang kalmadong ekspresyon, ang kanyang mga salita ay sapat na para magalit si Lani. Hindi mo kailangang mag-alala, hindi ako interesado sa iyo sa ngayon, at hindi ako magiging interesado sa iyo sa hinaharap. Ngunit kapag nakaalis na ako dito, aayusin ko ang score sa iyo. Ang aking personal na paniniwala ay mabuhay at mabuhay. Pero kung hindi mo ako hahayaang mabuhay, hindi rin kita hahayaan. Tanga, lalong nagdilim ang ekspresyon ni Lani matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Sa Grand City, siya ay katulad ng isang diyosa. Hindi mabilang na mga tao ang gustong ituloy ang kanyang romantikong paraan. Ngunit sinabi ni Harvey na kabilang siya sa mga lansangan. Hindi yun isang bagay na paninindigan niya. Sa sandaling pumasok sa isip niya ang pag-iisip na iyon, umiyak si Lani, sampalan mo siya. Sampalan mo siya hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Lahat ng lalaki at babae sa likod ni Lani ay naghanda na ilagay ang kanilang mga baril sa ulo ni Harvey nang marinig nila ang utos ni Lani. Ang ilan sa kanila ay nagtaas pa ng manggas. Halatang gusto nilang sampalan si Harvey. At sa hitsura nito, hindi sila titigil hanggat hindi namamaga ang mukha ni Harvey. Kung titingnan ang eksena, walang pakialam si Harvey at pasimpleng tumingin kay Lani na may kasamang intriga. Iniisip niya na kung hinawakan siya ng mga tauhan ni Lani, magkakaroon siya ng magandang dahilan para sampalan ang magandang mukha nito sa limot. Bagamat hindi siya karaniwang nananakit ng mga babae, ang ilan ay gustong tumawid sa linya. Biglang humakbang si Blade sa kabila ng kanyang katahimikan nang makita niya kung paano nakabunot ang magkabilang panig sa mga punyal, at pinagtanggol si Harvey sa kanyang likuran. Miss Bennett, mangyaring pag-isipan ang iyong mga aksyon. Mangyaring tandaan na si Harvey ay kinatawan pa rin ng Martial Arts Alliance, na nangangahulugan na siya ay pinuno ng Grand City sa anumang paraan. Kahit na nakagawa siya ng isang krimen, hindi siya dapat patayin o ipahiya. Ito ang mga patakaran at batas ng ating lungsod. Lahat tayo ay dapat kumilos ayon dito. Mangyaring huwag mo kaming pahirapan. Kung hindi, ayon sa ating mga patakaran, kailangan mong lumakad sa aking patay na katawan kung gusto mo siyang hawakan bago siya bigyan ng hatol. Hinaway ni Blade ang kanyang kamay, at agad namang pinalibutan si Harvey ng mga lalaking nasa likuran niya, na pinuprotektahan siya. Oh, Lani, tingnan mo. Ang tinaguriang taong namamahala sa Forbidden Wasteland. Ito lang ba ang kaya mong gawin? Tanong ni Harvey sabay kumpas ng kamay sa likod. Kahit isang enforcer alam na dapat kang magtrabaho ayon sa mga patakaran at regulasyon, ngunit ang isang taong namamahala na tulad mo ay nais na override ang mga patakaran. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, Blade. Bagamat ang mga alituntunin at batas ay dapat na pinakamataas sa Grand City, ang mga tao ang siyang nagpapasya sa lahat. Ang ganap na kapangyarihan ay ganap na nasisira. Hindi ba ang eksena sa harap mo ang pinakadakilang patunay na kailangan mo? Naniniwala ka pa rin ba na ang lahat ng iyong ginawa ay ganap na tama? Napataas ng kilay si Blade sa sinabi ni Harvey. Malinaw, lahat ng ginawa ni Lani ay lumagpas sa linya at bumangga sa kanyang pananampalataya. Pagkatapos, pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tumingin kay Lani bago nilapit ang mukha nito sa kanya, sabay sabing, halika. Hindi mo ba sasampalan ang mukha ko? Subukan mo, pero kung hinawakan mo ako bago ako mahatulan, sisiguraduhin kong hindi ka makakatakas. Ikaw, nang makita ni Lani si Harvey ay naglakas loob pa rin na bantaan siya nang siya ay nasa napakadelikadong kalagayan. Galit na galit si Lani na nanginginig ang buong katawan niya. Kinagat niya ang kanyang labi at tinitigan si Harvey sa loob ng 1 minuto bago sinabing, sa tingin mo ba ay hindi kita mahawakan? Kapag nahatulan ka na, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Habang mabagsik ang trono niya ay winigiway pa ni Lani ang kamay niya at umalis. Sa kanyang katayuan, hindi siya mangangahas na hayaan siyang punahin siya ng iba. Para kay Lani, hanggat maaaring mahatulan ng lungsod si Harvey,
siya ay magiging isang tao na magagawa niya ang anumang gusto niya sa kanya. Kaya naman hindi siya nagmamadali. Maaari niyang pagsisihin si Harvey na ipinanganak siya kapag nahatulan siya dahil hindi na niya kailangang i-drag ang sarili sa bagay na ito, kahit na gusto niyang patayin si Harvey. Uusigin ako. Hindi napigilan ni Harvey na matawa nang makita ang itsura ni Lani na ganoon na lang ang wakas. Maaari akong umalis dito ng bukas sa loob ng wala pang 24 na oras. Iniisip ko kung ano ang magiging itsura mo pagkatapos. Gusto mo bang umalis? Mangarap ka. Malamig na tinitigan ni Lani si Harvey. Ipapakita ko sa iyo ang ebidensya na magpapahamak sa iyo. Sa ospital kung saan pinatay si Durandal, nakakita kami ng security footage. Sa footage na iyon, malinaw na ipinakita nito ang pagpatay mo kay Durandal at ang buong proseso. Nakuha pa nga nito ang mukha mo. Mapapatunayan din ng isang batang nurse sa ospital na ikaw ang pumatay sa kanya. In short, we have both witnesses and evidence. Harvey, naiintindihan ko ang iniisip mo. Naniwala ka bang ginawa namin ito sa inyo ni Mandy dahil sa sama ng loob niyo ni Clarion? Between you and Durandal, do you think that was why we brought you here? Narito ang balita. Para sa Grand City, ang mga batas ay palaging ang pinakamahalaga. Bagamat nais kong patayin kita dito at ngayon at ipaghiganti si Durandal, hindi ako mawawala ng isip tungkol dito at masisira ang reputasyon ng Grand City. Dahil sa panahon ngayon, kapag sumunod tayo sa mga patakaran ay makukumbinsi natin ang lahat. Sa madaling salita, patay ka na. Walang kriminal na makakatakas sa Forbidden Wasteland, at hindi ka magiging exception, pagmamalaki ni Lani sa kabila ng kanyang mahigpit na ekspresyon. Halatang natutuwa siya sa kanyang sarili dahil nakakalap ng napakaraming ebidensya. Susunod, ang kailangan lang niyang gawin ay sundin ang pamamaraan, at hindi makatakas si Harvey. Mabuti, nakagawa ka ng napakaraming ebidensya. Lumikha ng isang bagay mula sa wala. Nakakabilib ang Grand City, sabi ni Harvey habang nag-thumbs up kay Lani. But since you're that good, then you should know I wouldn't have soiled my hands for someone like Durandal. Not to mention, marami akong alibay. Malamig na sinabi ni Lani, alibay. Kung kailangan ko, makakagawa ako ng 100 para sa iyo. Not to mention that we believe in what we can see. Alam naman ng lahat na hindi madodoktor ang security footage, ibig sabihin totoo lahat ng nasa video. At saka, don't you dare underestimate Durandal. Bagamat isa lang siya sa 3 young masters ng Parkerville, ang lolo niya ay isa sa mga instructor sa Ministry of Defense. Isa rin daw siyang kasamahan ng chief instructor sa Blade Camp. Sa kasalukuyan, mayroon din siyang mahalagang post sa Ministry of Defense. Kahit nawala ang kanyang Grand City, o papatayin mo ang kanyang Grand City, ang Minister ng Depensa ay walang paraan. Babala ni Lani habang nagngangalit ang mga ngipin. Nang marinig ni Harvey ang lahat, may gumugulo sa kanyang isipan. Noong una, hindi niya akalain na handang isakripisyo ng Parkerville si Durandal para lang makaharap siya. Pero kung tama siya, baka may ibang nanghimasok dito. Kailangang patay na si Durandal. Walang pagkakamali tungkol dito, at ito ay walang kinalaman sa Parkerville at Grand City. Nakakita rin sila ng mga nagpapatunay na ebidensya tungkol sa pag-atake ni Harvey kay Durandal at ang ebidensya ay angkop. Sino ba ang gustong magpatama kay Harvey? At bakit? Bakit nila gustong gawin siyang kaaway ng Grand City? Seryoso ang ekspresyon ni Harvey habang iniisip iyon. Si Evermore kaya ang nasa likod nito sa kabila ng hindi pagpapakita ng ganoon katagal. Kung totoo iyon, anong relasyon mayroon ng Evermore at Grand City? Sinulya pa ni Harvey si Lani nang iniisip niya ang mga tanong na iyon at sinabing, kung ang Enforcement Division mo o ang Forbidden Wasteland, lahat kayo ay matalinong tao. Wala ni isa sa inyo ang tanga. Hindi mo ba talaga nakikita na may ibang nakikialam dito? O nakita mo na ito ngunit ayaw mong aminin at sinubukan akong patayin gamit ang pagkakataong ito? Hanggat hindi ikaw ang nag-aayos sa akin, pagkatapos mo akong patayin, iiyak mo ang luha ng panghihinayang para sa akin bago suriin muli ang aking kaso, tama? At sa oras na iyon, patay na ako,
kaya kung ginawa mo ito o hindi ay walang kabuluhan. Gayunpaman, kung gagawin mo iyon, maaari mong matupad ang iyong hiling at mapabuti pa ang reputasyon ng iyong pangkat. Ang iyong plano na pumatay ng 2 ibon ay kahanga-hanga. Nang marinig ni Lani ang mga salita ni Harvey, malamig siyang ngumuso. Hindi siya mapakali at sinabing, "Harvey, sinusubukan mo bang sabihin na gusto ka pa naming patayin noong alam ng Grand City na peke ang lahat ng ebidensyang iyon? May sasabihin ako sa iyo. Lahat ng ginawa namin ay perpekto. Sa isang banda, ilang beses na naming sinuri ang footage. Kung ito man ay mula sa data o paghahambing ng mukha, mayroong 99% na posibilidad na ang taong nasa loob ay ikaw. At ang isa pang 1% ay ang ibang tao ay eksaktong kamukha mo na gumagala sa mundong ito. On the other hand, nag-background check din kami sa nurse na gumanap bilang nurse. We check her birth record, academic background, career, and even her social circle. Normal nurse lang siya. Hindi kanya ipiniframe para sa sinuman, dahil ang kanyang buhay ay hindi kailanman magkakaugnay sa iyo. Ginamit pa namin ang maalamat na soul search technique sa kanya pagkatapos makuha ang kanyang testamento. Ginamit pa namin ang lie detector, at ang totoo ay totoo lahat ng patotoo niya. Ikaw talaga ang mamamatay tao. Bumantong hininga si Blade at walang sinabi matapos marinig ang mapagpasyang mga salita ni Lani. Hindi siya mula sa Forbidden Wasteland. Isa lang siyang taga-enforcement division. Ang kanyang gawain ay dalhin ang kriminal dito at hindi patakbuhin ang paglilitis. Siyempre, isang tao mula sa Forbidden Wasteland ang magpapatakbo ng paglilitis. Nang makita ni Harvey na si Lani ay lubos na nakatitiyak sa kanyang pagtatasa, napansin niya na hindi kailangang magsinungaling sa kanya ni Lani tungkol dito. Kung talagang gumawa sila ng pekeng ebidensya, isang taong may personalidad ni Lani ang kukutsain siya. Pero dahil hindi niya ginawa, lahat ng sinabi ni Lani ay totoo. Ang ibig sabihin ay, magiging komplikado ang mga bagay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pagkaraan ng mahabang sandali, bumantong hininga si Harvey at sinabing, "Kung ganoon nga, maaari mo bang hayaan akong makita ang orihinal na mga file at pakikipag-usap sa nurse? Gusto ko ring malaman kung anong uri ng ebidensya ang pinaniniwalaan ng mga tao mula sa Forbidden Wasteland na totoo." Nang marinig ni Lani ang kahilingan ni Harvey, malamig siyang sumagot, "I'm sorry. Ngunit hindi pa namin naabot ang bahaging iyon ng pamamaraan. Alam namin na maaaring isa ka sa antas ng True Warrior. Magiging madali para sa isang elite na tulad mo na pumatay o manligaw ng isang tao. Kaya naman, bago namin makumpirma ang kanilang kaligtasan, hindi namin ipapakita sa iyo ang alinman sa ebidensya o saksi." Nagkibit balikat si Harvey, "Mayroon akong kapangyarihan ng tunay na mandirigma. Kung gugustuhin ko, madali kong mapapatay ang lahat ng nakatayo rito." "Alam ko," malamig na sagot ni Lani. "Pero gagawin mo ba? Walang tao sa mundong ito. Kung gagawin mo iyon, lahat ng kaibigan at pamilya mo ay mamamatay dahil sa iyo. Ikategorya ka rin ng Grand City bilang ang pinakadelikadong kriminal at gagawin namin ang lahat para patayin ka. You know all of this. That's why you don't dare to make any sudden moves. That's why you should just cooperate with us obediently. If you really did commit the crime, then you'll be convicted. Pero kung talagang inosente ka, hindi ka rin namin ese-set up." Nakangiting sabi ni Lani nang sabihin niya ang huling pangungusap na iyon. Napatingin si Harvey sa mayabang na babae at ngumisi. "Maaaring mukhang susunod ka sa batas ngayon, ngunit ginagawa mong hindi ka naiintindihan ng maraming tao bilang isang taong gagawa ng mga bagay ayon sa batas. Ngunit tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang tunay mong iniisip sa loob? Kilala ko ang mga taong tulad mo. Maaari mong ipamuka sa amin na ikaw ay nasa panig ng hustisya, ngunit sa asensya, wala kang pakialam kung mamatay si Durandal. Ang mahalaga lang sa iyo ay mapatunayang nagkasala ako. Tama ba ako?" Napataas ang kilay ni Lani, at medyo napawi ang ngiti niya sa sobrang prangka ni Harvey sa kanya.
Pagkatapos, sinulyapan niya si Harvey na may bakas ng kalungkutan. Maya-maya, huminga ng malalim si Lani at pinakalma ang sarili. Lumapit si Harvey habang nasa likod ang kamay at walang pag-aalinlangan na tumingin kay Lani. Maya-maya, mukhang na-curious siya sa tanong niya. I thought about it for so long, but it seems like we have never met each other. But it's also genuine that you want to kill me. I'm curious. Why is that? Ngumiti si Lani at lumapit kay Harvey, at bumulong, dahil nandoon ka sa isang upuan na hindi mo dapat upuan. Pagkasabi noon ay agad na umayos si Lani sa kanyang mahigpit na ekspresyon. Parang hindi pa siya nagsabi ng ganyan. Samantala, naningkit ang mga mata ni Harvey. Hindi rin niya inaasahan na ganoon pala kaprangka si Lani. Ngunit kung siya ay napakadirekta, ipinaliwanag din ito kung gaano siya kadeterminado na patayin siya. Sige, ipasok ang ating kinatawan. Sisimulan ng The Forbidden Wasteland ang paglilitis kapag narito na ang isa pang mahalagang sospek, si Mandy Zimmer. Bago ito, habang pinapayagan ang isa na pumasok sa lugar na ito, walang sino man ang pinapayagang lumabas. Ang mga lalabag sa utos na ito. Patayin sila sa lugar. Kabanata 6,800. Maya-maya, sinamahan ni Blade si Harvey sa pintuan na gawa sa bato. Sinundan nila ang hagdan pababa at papunta sa isang underground area. Medyo maluwang ito sa ibaba, at malamang na natural itong nabuo. Maraming istrukturang gawa ng tao ang itinayo sa loob ng espasyo sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang mga gusaling ito ay dapat na hindi bababa sa daan-daang taong gulang. Ang mga ilaw na idinagdag pagkatapos ay nagpapahiwatig na ito ay isang uri ng underground na lungsod. Mabilis na kinaladkad si Harvey papunta sa isang lugar na parang sinaunang court. May signboard na nagsasabing hustisya sa itaas, at 3 iba't ibang uri ng giletin ang inilagay doon. Tanso, pilak, at ginto. Ang lupa sa ilalim ng giletin ay tila madilim dahil sa kulay ng tuyong dugo. Maaaring himatayan ang isang tao sa pamamagitan lamang ng panunood ng natuyong dugo. Malinaw na hindi mabilang na mga tao ang namatay sa ilalim ng mga giletin na ito sa nakalipas na ilang siglo. Hindi naman nabigla si Harvey sa kanila. Sa halip, humanap siya ng bench at umupo, at ninanamnam ang mga tanawin sa kanyang paligid. Malalaman ng mga na-inform na narito siya para sa isang pagsubok. Iisipin ng mga hindi na siya ay isang manunood lamang. Nasaksihan na naman ni Blade kung gaano kayabang si Harvey habang kinukusot niya ang kanyang mga mata. Gayunpaman, wala siyang sinabi at hiniling lamang sa isang tao na magpadala ng isang tasa ng kape kay Harvey. Ang kape ay hindi masarap, na medyo mapait at mura ang lasa. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Harvey. Patuloy niyang pinagmamasdan ang paligid at ibinaba pa niya ang 2 tasa. Habang lumilipas ang oras, nakakarinig sila ng mga yabag mula sa likuran. Sumunod, lumitaw ang mga taong nakasuot ng uniforme o tradisyonal na kasuotan. Napatingin si Harvey sa kanila at napansin niyang kasama si Clarion sa mga taong nangunguna sa kanila. Maliban kay Clarion, may iba pa siyang kilala. Mandy. Dinala ni Clarion si Mandy dito. Huminto si Harvey sa pagiging relaxed at tumingin sa kanilang direksyon, at malamig na sinabi, ano ang nangyayari dito? Hindi ba dapat ang mga jeans ng Mordo ang nag-escort kay Mandy dito? Hindi kumibo si Blade at napabuntong hininga na lang. Harvey, medyo na-relax si Mandy nang makita niya si Harvey mula sa malayo. Buti naman at ligtas ka. Halatang alam niya kung bakit siya dinala dito. Bago makilala si Harvey, natakot siya na may makapinsala sa kanya. Hinaway ni Clarion ang kamay nang makitang papalapit na si Mandy kay Harvey. Agad siyang hinarang ng 2 dalaga na nakasuot ng uniforme. I'm sorry, dahil suspect kayong 2, hindi namin kayo papayagang magkalapit sa kahit anong circumstances para pigilan kayo sa pakikipagsabwatan sa isa't isa. You also cannot stay too close together, sabi ni Clarion na may brutal na ngiti. Oh, Harvey, hindi ka ba masyadong mayabang kapag gumagalaw ka sa akin? Hindi ka ba masyadong mayabang? Nagbabanta ang mukha ni Clarion, hindi man lang siya nag-abala na itago ang kanyang kalupitan kay Harvey.
Sumulyap si Harvey kay Clarion at walang sinabi. Nang makita ni Clarion na wala siyang nakuhang reaksyon mula kay Harvey, tumingin siya kay Blade. Pagkatapos, malamig niyang sinabi, bakit hindi mo dalhin ang sospek sa likod? Kung hahayaan mo siyang manatili sa labas, iisipin ng mga tao na nandito siya bilang isang turista.